Hello guys! Welcome to today's Topic TV. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Para ito sa lahat ng motorista, whether driver ka ng kotse, motorsiklo, o pampasaherong sasakyan. Alamin natin kung ano ito, kailan ito nagsimula, saan ito ipinatutupad, magkano ang mga fines, at paano ito maiwasan. Kung gusto mong iwasan ang biglang multa na hindi mo alam, panoorin mo to hanggang dulo. Ano ang NCAP? Ang NCAP o No Contact Apprehension Policy ay isang sistema kung saan hindi ka na kailangang sitahin ng traffic enforcer sa daan para matikitan. Gamit ang CCTV cameras, AI technology at database ng LTO, otomatikong nare-record ang traffic violations mo at ipapadala na lang sa iyo ang Notice of Violation sa address na rehistrado sa LTO. Ibig sabihin, kahit hindi ka nahuli ng harap-harapan, pwede ka pa ring matikitan dahil sa kuha ng kamera. Kailan ito nagsimula at kasalukuyang status? Una itong ipinatupad sa ilang lungsod sa Metro Manila noong mga nakaraang taon. Pero noong May 26, 2025, opisyal na muling ipinatupad ang NCAP ng MMDA matapos alisin ang Temporary Restraining Order ng Korte Suprema. Sa ngayon, tanging MMDA lang ang pinayagang magpatuloy ng NCAP. Hindi pa kasali ang LGUs tulad ng Maynila, Quezon City, Valenzuela at iba pa. Saan ito ipinatutupad? Sakop ng NCAP ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, kabilang ang circumferential roads, paikot na kalsada, Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, C5, Katipunan, Carlos Palanca Garcia, Tandang Sora, Radial Roads, Gitna Papalabas, Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Luzon Expressway, Show Boulevard, Ortigas Avenue, Aurora, Magsaysay Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Marcos Highway at MacArthur Highway. Paano gumagana ang NCAP? May CCTV camera na nakaabang sa mga lugar na ito. Kapag may paglabag ka, tulad ng beating the red light, swerving o number coding, automatic na mare-record ito. Titingnan ito ng MMDA at iko-cross-check sa LTO database. Kung confirmed ang violation, Notice of Violation, NOV, ay ipapadala sa registered owner ng sasakyan. Maari mong bayaran ang multa online sa landbanklink.biz portal o sa MMDA office sa Pasig. Kung may gusto kang iapela, pwede mo ring itong gawin sa MMDA. Ito ang ilan sa mga karaniwang paglabag at ang mga karampatang multa. Disregarding traffic signs, 500, beating the red light, 1,000, illegal parking, 1,000 hanggang 2,000 depende sa lugar. Swerving lane violation, 500, number coding violation, 300, obstruction, 1,000, overspeeding, 1,200 hanggang 2,000, failure to wear seatbelt, helmet violation sa motorsiklo, 1,500, counterflow, 2,000. Paano makita kung may violation ka? Para malaman kung may naitala kang violation, puntahan mo ang nocontact.mmda.government.ph. I-type lang ang plate number ng sasakyan mo at makikita mo agad kung may pending ka na Notice of Violation. Tips para iwas NCAP violation. Mga ka-today's topic, ito ang ilang tips para makaiwas sa violation at multa. Sumunod sa traffic signs. Huwag baliwalain kahit parang walang pulis. Laging magsuot ng helmet at seatbelt. CCTV na ang bantay ngayon. Iwasan ang number coding days mo. Waze won't save you from the camera. Huwag mag-obstruct o huminto sa yellow box. Automatic hulog sa violation. Kung hindi ka sigurado kung bawal o hindi, huwag mo na ituloy. Ayusin ang registration info mo sa LTO para kung may violation ka, ikaw ang makatanggap ng notice, hindi ibang tao. Laging mag-ingat sa mga intersection at pedestrian lane. Yan ang madalas na hotspot ng NCAP cameras. Ngayong alam mo na kung paano gumagana ang NCAP, saan ito umiiral, magkano ang mga multa at paano ito iwasan. Sana ay makatulong ito para maging mas responsable kang motorista. Ang goal ng NCAP ay hindi para manghuli, kundi para madisiplina ang lahat sa kalsada, maiwasan ang aksidente at mapabilis ang biyahe natin araw-araw. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Today's Topic TV para sa mas marami pang kaalaman at updates sa ating paligid. Drive safe, be alert, and be a law-abiding motorist. Hanggang sa susunod, paalam!